Ryan Garcia, tiwala pala na mananalo si Pitbull Cruz laban kay Lamont Roach. Mahirapan daw si Lamont Roach sa estilo ni Pitbull na agresibo. Kilala daw si Lamont Roach na slick boxer ito, counter puncher at maganda rin ang timing. Kaya kung matalo daw niya si Pitbull, siguradong outbox lang ito. Pero meron daw tsansa si Pitbull na talunin si Lamont Roach. Masipag daw kasi itong si Pitbull at determinadong manalo. Kaya yung puso niya sa laban mga boss, hindi pa rin nawawala. Kaya tiwala pa rin si Ryan Garcia na manalo itong si Pitbull. Pero prediction ng ibang boxing analyst, matatalo dito si Pitbull Cruz lalo na mabilis din ang footwork ni Lamont Roach. Ma-outbox lang daw dito si Pitbull. Kaya ito ang pwedeng tayaan ngayong December 6. Main event ito at co-main event naman si Johnny Vic Alimcanoli versus Erislan de Lara. Undercard naman si Fulton versus Oshiaki Foster. Kaya ito ang tatlong laban na pwedeng tayaan mga boss. Pwedeng parlay ito. Tayaan si Lamont Roach, Johnny Vic Alimcanoli at si Stephen Fulton. Depende sa trip nyong boksingero kung sino ang napupusuan nyo mga boss. Kung sino ang mananalo kay Fulton at Foster, posibleng harapin na ni Mark Magsayo. Kaya mas matindi ng mga kalaban ni Magsayo sa super featherweight. Malapit na ito, December 6, kaya abangan natin. Sa iba pang balita, Timothy Bradley binatikos naman si David Benavides. Hindi raw niya nagustuhan ang plano ni Benavides na umakyat sa cruiserweight laban kay Zurdo Ramirez. Isang paraan daw ito ni Benavides para umiwas lang kay Dimitri Bivol at Artur Beterbiev. Baka hindi na raw kasi babalik si Benavides sa 175 pounds kung maging champion na ito sa cruiserweight. Hindi daw kasi madali umakyat at bumaba ng timbang lalo na sa mataas na dibisyon. Malayo ang agwat ng light heavyweight 175 pounds sa cruiserweight 200 pounds. Kaya para kay Timothy Bradley, mas maganda kung unahin muna ni Benavides ang laban kay Bivol at Beterbiev bago ito umakyat ng timbang. Kung maging undisputed na sa light heavyweight, pwede na raw umakyat sa cruiserweight para labanan si Zurdo Ramirez at Jay Opetaya. Pagkatapos niyan, pwede na raw umakyat hanggang heavyweight division at dito na siya magtagal hanggang magretiro. Sinabi rin ni David Benavides, panghuling division niya ang heavyweight bago tuluyang magretiro. Kaya abangan natin yan mga boss. Sa iba pang balita, tatay ni Brian Norman Jr. Sinabi rin na wala daw panalo si Devin Haney kung labanan niya si Jaron Boots Ennis. Hindi raw uubra ang galawan ni Haney kay Jaron Ennis. Kung skills at power lamang ang pag-uusapan, panis daw si Devin Haney. Si Jaron Ennis ay kaya daw mag-adjust depende sa galaw ng kalaban niya. Pero naniniwala ang ama ni Brian Norman na kaya raw ni Devin Haney maging undisputed sa welterweight sa ngayon. Susunod na sa yapak ni Terence Bud Crawford. Hawak ni Devin Haney ang WBO at hawak ni Rolando Romero ang WBA. Hawak naman ni Mario Barrios ang WBC at hawak ni Louis Crocker ang IBF. Ito ang apat na champion ngayon sa welterweight. Kaya sa lahat ng champion ngayon, kayang pulbusin ni Devin Haney at maging undisputed champion. Pero kung makapasok si Pacquiao at Conor Benn sa welterweight at makaagaw ng belt, medyo mahirapan din si Devin Haney. Sino kaya ang susunod na maghahari ngayon sa welterweight division? Abangan natin yan mga boss.